Magandang araw sa aking mga masisipag na mag-aral mula sa ikasyam na baitang. So sa asignaturang Pilipino dito sa San Vicente National High School. Magandang araw sa aking mga masisipag na mga mag-aaral dito sa San Vicente National High School. So sana'y masaya ang inyong umaga, no? Kasi mahirap ang buhay ngayon, no? Dapat maging malusog tayo, panatilihin natin yung paghuhugas ng ating kamay bago tayo humawak ng mga pagkain. Kung meron kayong alcohol dyan, so kung makahawak kayo ng mga bagay na hindi nahugasan, so dapat maghugas tayo ng mga alcohol, no? Walang alcohol, hugas lang tayo ng tubig, sabon. Then, huwag kalimutang magsuot ng face mask at saka face shield kung tayo ay may pupuntahan, may bibilhin sa tindahan, lalabas ng bahay. So, okay ba? So, magandang araw sa inyo mga masisipag na mag-aral. So, dito ngayon sa ating aralin, tatalakayin natin ang isang aralin mula sa inyong module. So, ang module na ito ay nasa ikatlong markahan na tayo. So, unang module, unang bahagi. Module 1 na pinamagatang Parabola ng Kanlurang Asya. Mga kasanayang pagkatuto. Una, napatutunayang ang mga pangyayari sa binasang parabola ay maaaring maganap sa tunay na buhay sa kasalukuyan. Pangalawa, na isusulat ang isang anekdota o liham ng nangangaral, isang halimbawang ilihiya. Pangatlo, nagagamit ng wasto sa pangungusap ang matatalinghagang pahayag. Okay, subukan natin kung mayroon ba kayong mga ideya nito, no? Para malaman natin kung mayroon ba kayong konting idea sa ating aralin. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinapatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis doon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya ng ilang daang piso. Sinakal niya ito sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Tanong, ano kaya ang matalinghagang pahayag ang dapat gamitin? Letter A, ang mabubuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa pahayag na dakila. Letter B, nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Letter C, ang nahuhuli ay nauuna at ang nauuna ay nahuhuli. Letter D kaya, kung ano ang ayaw mong gawin sa iyo ng inyong kapwa ay huwag mo ring gawin sa iba. Number 2, tinanggap ng ama at ipinagdiwang ang muling pagbabalik at paghingi ng tawad ng kanyang bunsong anak na kumuha ng kanyang mana ng kayamanan. Tanong, ano ang matalinghagang pahayag ang dapat gamitin? Letter A, letter B, letter C, and letter D. Okay. Pangatlo, magaganda at mabubuting salita ang naririnig niyang lumalabas sa bibig ng kanyang kaibigan, ngunit hindi naman niya iyon nakikita sa gawa. Tanong, ano ang matalinghagang pahayag ang dapat gamitin? Letter A kaya? Letter B? Letter C? O letter D? Okay. So, abangan natin ang sagot, no?
Meron ba kayong sinagot dyan? Okay, tingnan natin sa una kung ano ang inyong naisip na sagot. Letter A ba kaya? A, B, C, D lang. No? Kung ang sagot nyo sa number 1 ay letter D, kung ano ang ayaw mong gawin sa iyo ng inyong kapwa ay huwag mo ring gagawin sa iba. Tama kayo dyan. So, magaling. Number 2, ano kaya ang tamang matalinghagang pahayag ang gamitin? Letter A, B, C, D, or D? Kung ang sagot nyo ay letter B, nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo ngunit nabuhay. Nawala ngunit muling natagpuan. So, ito ang tamang sagot. Kung nakuha niyo yan, magaling. Pangatlo, magaganda at mabubuting salita ang naririnig niyang lumalabas sa bibig ng kanyang kaibigan, ngunit hindi naman niya iyon nakikita sa gawa. Ano kaya ang tamang pahayag nito? Kung ang sagot niyo ay letter A, tama kayo. Ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa pahayag. Okay. So, meron ba kayong tama doon sa tatlong pangungusap o tatlong tanong? Kung ganon, okay. Kung wala, dito tayo. Makinig kayo ng mabuti sa ating tatalakayin o babasahing mga aralin. Handa na ba kayo? Okay. So, tungkol saan kaya ang ating aralin ngayon? Meron ba kayong mga idiwa? Meron ba kayong mga hula-hula dyan? Kung ganon, kung meron, narito ang ating aralin. Ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Ito ay mababasa mula sa Bagong Tipan. Doon sa Mateo Kabanata 20 mula 1 hanggang 16 na verses, no? Versikulo. Okay. Narito ang teksto. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa ng isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapupunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-ikasyam ng umaga at nakakita siya na iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." Pumunta nga sila. Nang mag-5 na ng hapon, siya ay lumabas muli at nakakita pa ng iba ring walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang rito sa buong maghapon?" "Kasi po'y walang nagbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kahit sabi nila, "Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho kayo sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila mula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauuna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Nagreklamo ang mga nagtrabaho sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "1 oras lamang gumagawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman pinagpari-pariho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak?
kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako ay nagmamagandang loob sa iba? Okay. Ano ang iyong masasabi? So, magbigay kayo ng reflection. So, sa reflection, abangan nyo ang instruction ko mamaya ha. Mayroon akong panuto na ibibigay. Okay. May gagawin tayo. Maghanda kayo ng isang papel dyan. Para meron kayang masusulatan. Okay. So, ballpen at papel. 10 segundo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Subukan natin. So, gawin natin kung ano yung makikita nito. Paano to? Piliin ang titik ng wastong sagot mula sa hanay B. So, ganito ang mga tanong. Una, anong simbolikong kahulugan ng salitang ubasan? So, ang salitang ubasan, hanapan ninyo ng kahulugan. So, simbolikong kahulugan, no? Yung symbolic meaning, no? Ano kaya ang simbolikong kahulugan? Ano kaya ang sinisimbolo, no, ng ubasan? Pangalawa, ano ang ibig ipakahulugan ng salitang manggagawa doon sa tekstong binasa? So, bigyan nyo ng meaning ang salitang manggagawa. So, makikita ninyo ang mga choices dyan sa ibaba, sa hanay B. Titik lamang ang isulat sa inyong papel. Number 3, ano ang ibig sabihin ng upa ng salaping pilak? Okay, upa. No? Upa ang bigyan nyo ng meaning. So, hanapin nyo dyan sa hanay B. Number 4. Ano ang espiritual na kahulugan ng ubasan? So ngayon, espiritual. Kanina, simboliko. So ngayon, spiritual meaning ng ubasan. So makikita niyo sa choices A, B, C, D, E. Diba? Number 5. Ano ang literal na kahulugan ng manggagawa? Okay, simple lang. Bawal magkopyahan. Pwede magtanong, pero bawal magkopyahan. Okay, bibigyan ko kayo ng 10 segundo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, yung mga sagot niyo dyan, i-comment nyo mamaya, no? Diyan sa add comment. So, kasama yung reflection. May reflection akong iba isasama dyan sa inyong sagot. So, isusulat ninyo yung pangalan ninyo, section, tapos bilang ng sagot. No, gaya ng dati, no? Yung ginawa ninyo, magko-comment kayo doon sa comment section doon sa aking YouTube channel. So, huwag niyo kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel para madali ninyong makikita ang aking mga video. So, meron akong mga video inihanda para sa inyo, para sa ating mga aralin. So, abangan niyo ang susunod kong aralin sa Module 1 pa rin, ikalawang bahagi yon. Ang tinalakay natin dito ay unang bahagi. So, sunod nito, mayroon tayong pangalawang bahagi o ikalawang bahagi. So, no need na ninyo
submit sa akin actual, no? So doon na lang sa comment section ninyo i-submit ang inyong mga sagot. So sa third quarter ninyo ito, no? So pwede na kayong wag pumunta sa school, no? So kung nahirapan kayong sumakay, pumunta sa school, walang time, so pwede lang kayo magpa-load ng 10 pesos siguro, no? Kasya na yun. Mayroon na yung ilang gig. So, siguradong masasagutan niyo yung mga pagsasanay na aking hinahanda. So, merong comment. So, dyan lang niyo ilalagay sa comment section para hindi na kayo pumunta doon sa school para mag-submit ng inyong mga sagot. So, agad-agad ko makikita ang inyong mga sagot dyan sa comment section. Okay ba? Okay. So, ngayon, pupunta tayo sa susunod na ating tekstong babasahin. May isa pa tayong teksto. Suriin natin, basahin at suriin ang isa pang parabola. Ang tungkol sa talinghaga, tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Di ba kayo marunong magpatawad? Okay. So, pakinggan natin ang isang teksto mula sa Mateo chapter 18, no? 21 hanggang 35 sa Bagong Tipan. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko pa bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala siya sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyong-milyong piso dahil sa siya'y walang maibayad. Iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang isang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanilang pagkakautang at pinalaya, ngunit pagkaalis doon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya ng ilang daang piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmamakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at bayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito ay pinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng iba pang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin, naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? Sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin ko sa inyo ng aking Ama na nasa langit, kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Okay. Seryoso kayo mo diha ba, no? So, sana meron kayong natutunan sa ating tekstong binasa. So, para sa gawain, magbigay kayo ng refleksyon. Bigyan nyo ng refleksyon yung unang tekstong binasa ko, no? Yung tungkol sa may-ari ng ubasan at saka yung tagapaglingkod na hindi marunong magpatawad. So, ano ang iyong natutunan doon sa dalawa? So, pwede kayo magbigay ng dalawang pangusap. Okay na yun, no? So, doon sa gawin natin, idudugtong ninyo yung sagot, no? Yung kanina. Yung 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, reflection.
So kahit dalawang pangusap lang, okay na yun. So doon niyo i-comment doon sa comment section. Okay ba? Okay. So, para sa mga iba pang gawain, meron akong inahandang pagsasanay. I-click ninyo ang link, no? Doon sa ibibigay ko mamaya, no? Pagkatapos ng ating aralin ito. So, meron akong link na isa-submit sa doon sa GC natin. So, kung matatapunan ng mga mensahe, so pwede nyo kopyahin ang link na ito. HTTP /bit.ly/pagsasanay QR_1. So, yan lang ang kukopyahin ninyo. Yun. Makikita natin yung pagsasanay 1 dyan. So, basahin nyo mabuti ang mga tanong doon para masagutan ninyo. Dapat sagutan nyo lahat nung naka-required, no? Yung nakakulay asterisk dyan, no? Kasi hindi yan masasubmit kung kulang kayo ng isa. So, dapat sagutan nyo lahat. Okay ba? So, para sa pagsasanay na ito, maghihintay ako ng 3 araw, no? 3 araw ang aking hintayin para maghintay ng inyong mga sagot. So, ngayon, April 14. So, pwede na kayo magsimula mamaya, no? So, April 14, 15, 16. So, maghihintay ako sa April 16. Hanggang April 16 ang pag-submit ng inyong mga sagot. Okay ba? So, kung wala kayong load ngayon, so, pwede bukas. So, pwede kayong magpa-load ng 10 pesos siguro, no? So, meron akong surprise pala sa inyo. Ang maka-perfect dito, sa pagsasanay na ito, meron akong sorpresa na naman, no? Katulad ng nauna nating gawain. So, sino yung mga nakatanggap dyan? So, una, nakatanggap sila Caballero, no? Mula sa grade 9 Elysian, no? Meron din doon si Bulayog ba yun? Sa sa 9 Blessed. Meron pang iba sa Grateful, sa Glorious, may nakatanggap din na isa doon, no? So, congratulations para sa inyo. So, dito naman ngayon, meron akong surprise. Ang maka-perfect sa pagsasanay na ito ay meron akong surprise. Meron akong prize. Abangan ninyo ngayong April 16. Okay ba? Okay, so sana'y meron kayong natutunan sa ating aralin. So, huwag kalimutan ang link na ito para sa pagsasanay. Maghihintay ako sa inyong sagot. Hanggang sa muli, no? Maraming salamat sa panonood at pakikinig at pakikilahok ng ating gawain dito sa Asignaturang Pilipino. Hanggang sa muli,